Chaotic ang sumunod na pangyayari nang buksan ang kwarto niya. Hindi ko na po idedetalye, Sir Neb, dahil talagang makabaliktad sikmura. Sigawan talaga kami ron. Nag-alisan kaming lahat sa dorm at hinayaan ng may-ari na siyang mag-asikaso ng kalat at bangkay. Wala kaming masabing dahilan ng pagkakaganoon ng lalaking yon. Kagaya ng sabi ko, Sir Neb, hindi ko na lang idedetalye. Pero nung makita namin siya, ay duguan yung short niya at mula sa puwetan niya ay naglalabasan ang napakaraming insekto. Sabi nung isang pulis na rumisponde ay baka barang ang nangyari sa kanya. Wala na akong pakialam. Hindi ako nagstay sa dorm na yon pagkatapos nun. Parang kumapit sa lahat ng bagay na naroon yung bantot noong lalaki. Ang dami kong tinapon na damit dahil doon. Ako po si Jerome, Sir Neb. Nangyari po ito sa isa sa mga inupahan kong kwarto sa Pasay. Taong 2013, naghahanap ako noon ng murang kwartong paupahan. Sa Pasay ako nakahanap ng trabaho, kaya doon na rin ako naghanap ng kwartong pasok sa budget ko. Ayoko kasi sa bed space dahil masyadong maliit. Kaya naman nang makita ko yung room for rent na yon sa Pasay na nagkakahalaga lang ng 3,000 per month, ay agad kong kinuha. Common ng CR, ibig sabihin ay meron kang cashier. Kinuha ko pa rin yung kwarto dahil babae naman yung cashier ko sa CR. Binayaran ko agad yung advance at deposit. Refundable naman daw, sabi ng may-ari. Dahil ko konti lang yung gamit ko ay mabilis ko yung nailipat sa paupahan. Mula Makati ay pinagkasya ko lahat ng gamit sa taxi. Nung nasa loob na ng kwarto ang lahat ng gamit, ay una kong sinetap yung altar dahil balak kong magdasal mamayang gabi para magpasalamat sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, matapos kumain ng hapunan, ay dumiretso na ako sa harap ng altar. Nakaluhod akong nanalangin habang hawak-hawak yung rosaryo. Habang taimtim na nananalangin, ay nakarinig ako na parang may bumubulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan noong una kasi parang halo-halong bulong. Yung mga bulong ay naging ibang lengguwahe. Latin at Espanyol ang naintindihan ko. Noong nangyari yon ay gusto ko nang imulat ang mga mata ko, pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaaring makita. Nanlamig yung mga buto ko at parang sasabog ang ulo ko na nanlalaki sa mga oras na yon. Papatapos na yung panalangin ko